Mamaya na. Hindi na ako in-file. Resilience is the ability to persist over time. In the Manila Bay and other bays that experience red tides, it is the marginalized that is affected in health and in economy. The engineering is the ability to absorb, thrive, and then recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Sa Pilipino, ito ay katibayan at katatagan sa mahirap na sitwasyon at ang kakayahang bumangon muli. Yung ecological naman, the ability to adapt. Yung evolutionary resilience, Vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience for economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, Vale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, Vale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important. And we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural. Go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan
Magandang hapon po sa ating lahat and welcome po to the Filipino SDG Action Hour. So tunghayan po natin ngayong hapon kung paano na ang isang proyekto na masusing sinaliksik, pinag-aralan at nakabatay sa agham at teknolohiya ay may kakayahang makapaghatid ng tunay at pangmatagalang epekto sa pamamagitan po ng siyentipikong batayan at makabagong solusyon. Natututugan na nito ang pangailangan ng komunidad sa mga epektibo at sustainable na paraan, nagbibigay daan sa patuloy na pag-unlad at mas matatag na kinabukasan. So ngayong araw, makakasama natin ang isang ginagalang na eksperto sa larangan po ng renewable energy, ang Vice President po ng NAST or National Academy of Science and Technology and Distinguished Professor from the De La Salle University. Walang iba kundi si Dr. Alvin Culaba upang pag-usapan ang topic na lakas ng ilog, kaagapay sa kaunlaran. Hakbang ng Barangay Parina Apayao sa paggamit ng yamang tubig para sa malinis at napapanatiling enerhiya. So saksihan po natin ang Science and Technology at Work o SNT at Work. So welcome po sa programa, Dr. Culaba. Good afternoon sa ating mga tagapagnilig. Mark, marami tayo yata mga interesado dito sa mga ganitong usapin, no? Kung saan yung isang teknolohiya na nanggaling sa pinag-aralan, no, sa ating mga universidad ay nakakatulong sa ating komunidad, di ba? Tama So, po. isa ito sa sinasabi mo, yung lakas ng ilog, no, kaagapay sa kaunlaran. So, ito i-share ko ang ang proyekto nito na ginawa namin noon pa, no. Bago pa nga nag-pandemic eh. Tapos hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung natin yung ang proyekto na ito. Ngayon, pwede ba Mark mag-share screen lang ako Sige po, sir. para maipakita ko sa iyo naman or ma-share ko sa lahat ng mga tagapakinig natin at saka mga nanonood kung ano itong sinasabi ko na proyekto, di ba? So, ito na ngayon yung sa micro hydropower. Kumbaga sa English, no, ito yung micro hydropower plant kung saan yung pinanggagalingan ng enerhiya ay galing sa tubig. So ito Opo, yon sir.
Mark. Malamang excited na po ang ating mga viewers para malaman kung ano nga po ba yung ating pag-uusapan ngayong hapon. So, paano po ba ito nagsimula? So, paano po nagsimula ang proyekto na inyong dinao sa Parina, Apayao? Alam mo, Mark, pag nag-isip ka kasi ng proyekto, una mo na inaisip, ano, saan ka kukuha ng pera, di ba? Ano pera, funding, di ba? Nagkataon lang talaga, no? Back in those times, mga 2012 yata yon na ano, yung De La Salle University, nagkaroon kami ng challenge grant. Dati kasi, ang dami namin ginagawang research and development, gaya ng sinasabi mo nga, no? R&D, wala namang application, di naman na nakikita talaga kung kaya ba yan, ano, may pakinabang ba talaga yan sa komunidad or sa mga tao. So nagkaroon itong sinasabing na challenge grant ang Lasal. So hindi ito sinasabing R&D, kundi isang teknolohiya na kailangan mo i-apply, i-implement, bibigyan ka ng pera na 1 million para maipakita mo na talagang yung ginawa mo na research and development, no, talagang nag-work. So ganun dito nag-umpisa ito, no. But of course, sabi namin, 1 million grant, 1 million, ano lang, kulang na kulang yun. Sana, Maliit. isip nga kami sa Lasal, sabi niya, pwede ba doblehin yun? Eh, wala na, 1 million nga lang yung grant, di ba? So, kailangan talaga maghanap pa tayo ng pera, no? Kung saan man pwede natin, ano, para mabuo yung proyekto na yon. Pero dito talaga nang galing yung idea, no? Na gumawa. Ay, dahil nga, meron na kami, ano, no, nagawa na, ano, na mga proyekto before to produce electricity at saka alam naman natin na yung poverty natin, yung kahirapan natin na nag-i-improve, no, pag mayroon sila elektrisidad, nagkakaroon sila ng access to electricity. It has been shown in many studies na talagang it can help reduce the poverty. Alam mo naman na according to the 2009 ito, no, nung nag-uumpisa kami na sa proyekto na ito, 3% pa yung marami pa yung mga unelectrified barangays, mga kababayan natin na Pilipino na talagang wala pang access to electricity. Pero sa mga literature, sinabi na ano naman yon, documented naman yon, na marami ang naidudulot na maganda, no, sa mga komunidad gaya sa education, na-enhance yung kanila pag-aaral, the environment, ang income, at saka even the health, no, because mas cleaner na yung source of energy natin. So kaya nga sabi ko, nag-umpisa ito kasi noon pa naman sa research and development namin, bago namin ito ituloy itong project, naggawa na kami ng mga thesis ng mga estudyante, pinag-aaralan na namin yung paano mag-design ng turbina, kung paano kino-convert, no, yung water into electricity. Kaya nagkaroon kami ng mga demonstration projects before sa province of Abra na nag-work naman siya. Kaya lang, kailangan pa namin pag-aralan pa yung kanyang mas magandang operasyon, no? Na hindi na talaga magkakaroon ng problema over the years. Kasi alam mo naman sa mga ganitong proyekto, they are subject to environmental factors, no? Ayan, binabagyo, kung sino-sino ang pwede magsira na. So kailangan natin ayusin ng mabuti. So doon kami na nagkaroon ng lakas ng loob na pwede na natin ito. Ito, mayroon na tayo 1 million na umpisa na grant. I-ano nga natin ito, i-deploy natin ito, i-apply natin ito sa isang komunidad. Doon yun nag-umpisa, Mark, kung bakit talaga na kami, no, na motivate kami na ituloy yung project nito. Nako, Dr. Kulaba, napakaganda pong layunin. Napaka-noble po ng inyong intensyon para sa komunidad. Matanong ko rin po, sir, ano po yung nagtulak o nag-inspire po sa inyo at sa inyong team para simulan ang proyektong ito sa Parina, Apayao? Alam mo, um, sa panahon na yon, the late and the former President Aquino, clear talaga sa atin ito, no, na kailangan inclusive yung growth, no? Create employment opportunities and reduce poverty. So alam naman namin na ang elektrisidad makakatulong, no, towards the achievement of this overall vision nung late president natin, no?
Kasi nga, kung inclusive nga yung growth natin, marami talaga makikinabang, lalo na yung mga marginalized, yung mga poor, ano natin, especially yung mga nasa malalayong lugar. Kaya nakita namin na kailangan natin tumulong, no? Na isang ano, ganap kami banda rin doon sa norte, no? Ano kasi nalaman namin na meron pala rin mga GIDA, Geographically Isolated and Disadvantaged Area. Ito yung municipality ng Tanglagan. Tapos ang Parina, isang barangay yon. They are an indigenous community. Ang kanilang mga tao, indigenous, mga ano ba yun sila? Isnags yata yun sila, di ba? So wala silang access to electricity at that time. At saka, the province is very poor, and I'm sure by now it has already, kasi ang tagal na rin yun, nag-improve na naman halos lahat yung ano. So dito nag-umpisa yung ano namin kung saan kami magtatayo nitong namin proyekto na nakita namin na talagang kawawa naman itong mga ano ito. Actually mga ano yun sila 55 households, mga 350 people living in a dark at the mountains of Cordillera doon sa Apayao. So malayo yung ano nila. Pero tiningnan namin initially pumunta kami doon, nagkaroon ng mga initial assessment, parang nakikita namin may potential ang site na yon or yung barangay na yon, especially na sila, very receptive sila, parang interesado sila. Kasi importante yun na yung community mismo magpapakita ng interest sa proyekto nyo. Opo. Alam mo, Dr. Kulaba, ako po hindi po ako pamilyar. Nito lang po nagkaedad ako, naging akong pamilyar sa iba't ibang sources of energy na pwedeng i-transform. Kasi nung bata po ako, I remember 1988, gasera pa po yung gamit namin eh. So pagising ko po, kulay itim po yung ilong ko. Tapos mga high school, saka lang po kami nagkaroon ng linya ng Meralco. So, para po sa kaalaman po ng mga tao po at ating mga viewers, pwede niyo po bang ipaliwanag sa simpleng paraan, paano po ba gumagana ang hydropower? Okay, Mark, mukhang nag-improve yung ano mo, nung medyo bata ka pa, sabi lang yung mga kerosene na tapos bigla na lang nabigyan na kayo ng access to electricity through the yung mga cooperative, kasi binibili na kasi yon ng electricity, tapos yan ang pinoprovide sa mga komunidad. Pero doon sa mga malalayong lugar, napakahirap yon, So kailangan tayo maghanap ng paraan doon sa mga mga GIDAs, Ano bang meron opportunity doon? In the case of Parina, meron sila, sabi niya, Ilog River, tubig na dumadaloy na continuous naman the whole year. So, isa yun alam mo naman namin na pag mayroon tubig, tapos nasa bundok, pwede, namimit na yun yung requirements na pwede ito magamit para makaproduce ng electricity. Kaya yung isang hydropower plant, lalo sa pag sinabi mo micro, less than 100 kilowatts lang yun, maliit lang yun 10 kVA, mga ganon. Ibig sabihin kung 100 kilowatts, sabihin natin tag 1 watt na how many bulbs ang maano mo rin yun, masusupport sa isang 10 kilowatt na power plant. So, ang tubig, yun nga, ang tubig ang gagamitin mo to produce electricity. Lalo na pag nasa remote ka, hindi mo madadala yung elektrisidad doon sa na yun, galing sa grid natin. Kailangan talaga gumawa ng paraan, So, madali lang to, modular, ibig sabihin, pwede siya lang, hindi kailangan konektado sa malalaking sistema, tapos madaling gawin, magaling i-build, yung kanyang structure. At saka in terms of operation, napakasimple lang, tuturuan mo lang yung mga tao kung paano yan i-operate. At tapos, it is considered a renewable source of energy. Kasi yun nga, yung source natin, fortunately, ito where Parina is located, it is also in a watershed area na tuloy-tuloy yung ipon ng tubig doon sa kasi maganda yung kanilang mountain areas, hindi pa masyadong denuded. Kaya yun ang continuous source ng kanilang So environmentally also we know na paggaling sa mga ganitong sources of power, meron beneficial na in terms sa environment para makaprovide nga ng power ang isang komunidad. So makikita nyo dito
mas maganda talaga kung nasa bundok, no, gaya nitong Parina, nasa bundok kasi kailangan mo ibagsak kasi yung tubig, ano, Mark, at sa mga tagapakinig, no, yung tubig kailangan ipunin mo, parang may reservoir ka, may kanal ka, ipunin mo ng isang area yung tubig, tapos kailangan mo ibagsak yon yung tubig na yon kasi yun ang yung height na yan, yung depth, yun doon ang naggagali yung power, no? Yung ano na yon para sa mga nag-aaral, doon mo nakikita yung effect ng power, no, yung height niya, tsaka yung ano ng tubig. Tapos babagsak siya doon sa power plant, no? Kikita mo dito sa screen nyo, no? Tapos doon meron turbina, papaikutin yung turbina, tapos iko-connecta sa generator, and then electricity can be produced, and then iko-connect mo na, itatransmit mo na. Mamaya makikita natin yon in actual, no? Pero ganun ang micro hydro power. May pinanggagalingan na source ng tubig, kailangan patakbuhin natin siya kasi nakakalat yan, di ba? Ilalagyan natin siya ng kanal na parang tumakbo siya, tapos ibabagsak na natin yung tubig na yan para makaproduce ng electricity doon sa power plant, no? Yung makikita nyo mamaya yung power plant na akala mo power plant pakalaki-laki, no? Pag sinabi yung power plant, pero dito power plant pa rin yung tawag, pero napakaliit lang ng ano natin, ng ano ito. So yun, sa isang marami yung civil works, electrical, control, mechanical, ang daming components na kailangan. Pero ito, pinag-aralan na namin yon through research and development, yung civil works, electrical, ano. Kaya kampante na kami, no, na kaya natin ito ipatakbuhin yung ganitong mga klaseng proyekto or power plant. So, Dr. Kulaba, para lang po sa kaliwanagan po ng aking isip. So, para pong hinaharness po natin at sinasamantala po natin ang lakas ng ilog at gravity para makagawa ng kuryente? Yes, yes, tama yan. Ipapag-share ko lang sa inyo, no? In 2022, kasi almost every year binabalikan ko yon. Kasi kailangan ko masigurado na nagwo-work yan, di ba? Parang gano'n, kasama ko yung pamilya ko, di ba? Kailangan ko makita talaga na ano. So, I went back to, this was taken in 2022, after the pandemic na ito, di ba? Ang club natin, tinayo namin ng mga pop-up sa town. Mga estudyante din na gumawa ng workshop dito. So, ito yun. So, makikita mo, dito na ito sa bundok, ha? Sa site na ito. Site ko. Yan, doon ang gagaling yung source ng tubig. Tapos, meron kami doon. Yan yung pipe, no? Yung penstock dito, dadaan yung tubig. Babagsak yung tubig dito. Ito sa pipe ko doon. Dito na sa ito yung power plant. Yung natin. Yun ang turbina natin dyan. Locally, kami lang ang nag-produce Nagawa. Mark, no? Kami lang nag-produce niyan. Kumbaga locally fabricated yan na ito na turbine. So ganun how it works, no? So talagang tumatakbo pa talaga siya ang power plant hanggang ngayon. It provides electricity. Naku sir, nakaka-amaze naman po yan kasi nakita ko po na maliit na halos kasi laki lang po ng kwarto at hindi po ganun kakomplikado ang ang teknolohiyang ginamit pero napaka effective. Pero syempre sir, kahit ganito po tong kasimpleng tingnan, hindi po madaling gawin ng ganitong klaseng proyekto. So, ano-ano po yung mga naging hamon sa pagpapatayo ng ganitong klaseng micro hydro project sa Parina, sir? Mark at sa kanyang mga tagapanood natin saka nakikinig sa atin. Alam mo, pag remote yung areas, lalo na sa bundok, at the time when we started this project, hindi pa talaga siya totally accessible, no? Tingnan mo, itong makikita yung picture sa taas,
ganito ang kondisyon niya. Napakahirap pag maulan, mabuta kayo ng ulan, di kayo makakababa talaga. Di kayo rin makakaakyat, no? Pag nakaakyat ka naman, baka di ka na makababa. Kasi talagang, ano talaga yon, it's not totally accessible at that time. You have to walk hours, no? Or meron mga indigenous, I mean, mga ano doon, way of, of going up, to transport materials, people, parang ganon. So nasa bundok. So that's one. Pag nasa very far flung ano ka as areas, no? Traveling, taga Maynila tayo, dito tayo nagtatrabaho. It takes us 10 to 12 hours, no, to reach Claveria in Cagayan. Tapos that's another 2 to 3 hours, depende sa panahon, no, sa pag-akyat to the site. So makikita mo na that alone is very challenging, no? Considering na you have to construct the infrastructure, no, nakakailanganin sa power plant. Saan naman manggagaling yung mga materyales mo? 'Di ba? Siyempre, magagaling sa baba. Kailangan nyo pa iakyat 'yon, kailangan po i-transport doon. Kung ganoon na kahirap yung accessibility, no, yung para makarating doon sa bundok na 'yan, sa lugar na 'yan, that is a very challenging ano 'yon. Minsan pa pagdating mo doon, yung pala kulang pala yung materyales or may nakalimutan bilhin, di ba? O paano yan? Hindi niyo magagawa. Kailangan pa bumaba. Ilang araw o oras o minsan araw bago ka makabalik na naman dadalhin. So, you have to plan it very well, no? To make sure na talagang when you get to the site, you have what you need sa ano na yon. Otherwise, you will lose a lot of time. Kami, wala na kami luxury of, di naman nagtatrabaho kami, di ba? Nagtuturo kami. So nagpapaalam lang kami sa university namin na pwede ba kami umalis na mga 1 week. Kasi kailangan mga 1 week eh. Ang travel is mga 1 to 2 days. Papunta doon, another 1 to 2 days, pabalik. Yung stay mo pa doon. Di ba? Mga 1 week talaga. You have to go and be able to travel and stay there and immerse with the community. Dapat kaya ready ka talaga. Now, isa pa, nagawa na namin yung infrastructure, biglang bumagyo. Ang bagyo naman hindi mo yung nakasira yung landslide kasi mountainous area, di namin na-anticipate na yung area na kung saan namin ito itinayo, ito ng mga structure, no, mga kanal, yung pala anuhin ng ulan, ng tubig, no, parang gano'n. Kaya nang nasira siya. So isa rin 'yon. So pag nangyari 'yon, imagine, nakabalik na kami ng Maynila, nalaman namin nasira pala. That is another loss of time and work, materials, etc., resources. Kaya takbo naman kami, babalik na naman kami doon. I-reconstruct na namin. Kailangan namin turuan yung mga tao doon na pag nangyari ito ang kailangan nila gawin. No? So yung mobility ng tao, because ang kanilang share dito hindi financial. Ang tawag dito sweat equity, pawis nila. Ibig sabihin, di sila babayaran dito. After all, we made it very clear na proyekto nila ito. Hindi naman ito sa amin. Hindi ito sa SNAP Aboitiz. Sa kanila ito. So, kailangan tumulong sila sa sa pag-build or pagtayo ng proyekto na yan or yung power plant na yan. Dahil sa kanila yan. So, you have to mobilize people. And it's not very easy. Why? Because they also work. They are farmers. They are naiiwan doon yung mga asawa nila, di ba? Yung mga babae. Hindi naman kaya ng mga babae tingnan mo naman yan na dadalhin-dalhin yung mga equipment, mga materials, component. So kailangan mo i-schedule sa sa mga tatay, no? Kasi naghahanap buhay yun sila eh. Kung paano sila magkakaroon ng oras para magawa nga yung trabaho, imamatch pa namin sa amin. O syempre, pag umalis na kami, magagawa ba nila yon or gagawin ba nila yon? So yung mga ganun na are very yung mga mobilization na yon, social, napaka-challenging din yon. Pero kung maganda nga yung relasyon nyo sa mga tao, saka clear sa kanila yung project na yan, may ownership sila, I think hindi naman ganun kahirap, no. Sa experience namin, naging maayos naman yung naging naging proyekto namin dito. So nakita ko po, Dr. Culaba, sa slide, para pong ang nangyari, naging puhunan dyan ay trabaho today, ginhawa later. So sino po ba ang nagpondo ng proyektong ito, sir? Yun nga sabi ko kanina, no?
nag-umpisa ito sa 1 million grant ng Lasal. I was the first to take up the challenge. Saka sa akin na yung 1 million nyo. Gagawin ko ito ng paraan, di ba? So we really found partners, no? So yung SM Aboitiz, kung no, anyway, this is already public knowledge naman. Umabot yata kami sa kanila mga 2.5 million, parang ganon. Yung 1 million namin, ito yung pang tayo ng power plant para rin walang problema yung intellectual property, di ba? Kasi hindi siya funded ng isang company. Yung company, sabi namin, napakahirap pumunta doon, magastos, hindi man hotel, basta matitirhan sa baba kasi pagdating sa taas wala naman bayad, pinapatira ka na lang sa kanilang mga bahay-bahay eh. Pero yung nandito pa kami, nagta-travel kami, kailangan nasa base pa kami sa Cagayan, nag-hotel, pagkain. Siyempre, hindi lang naman ako yun. Team kami, isang team. No? Marami kami, mga 10, 12. Ganun kami pag mag-travel, dalawang vans. No? Tapos magrerenta kami ng van. So malaking gastos because how many times you have to go? Hindi lang may once a year, no? Di ba pwede mangyari once a year? Very frequent, depende sa takbo ng project. So katapos yung local government. The local government, the municipality of Calanasan, ang mayor, the late, namatay na siya a year after the project, the late Mayor Bulot ng Apayao, Calanasan, no? Siya nag-commit ng kung anong maitutulong nila. Pero sabi nga namin, hindi naman pera ang hiningi namin sa kanila, kundi yung cooperation ng mga tao, yung sinasabing sweat equity, yung labor, in other words. Bahala sa nag-compensate kung binayaran nila yon. Pero what we are saying is, binagsama-sama yon yung local government, tapos yung SN Aboitiz, kami sa Akadim, sa Lasal, parang ganon. So, Akadim, government and industry partnership, no? Or collaboration. Yun. Plus, of course, yung mga tao doon sa komunidad. So, yun ang ano. So, ito yung team namin. Medyo bata-bata pa ako dyan, Mark. Ganun, no? Bata pa naman kayo, sir. Di ba? Sir Akad Ruben, di ba? Bata pa naman ako ngayon, di ba? Bata pa naman, sir. So, yan ang team namin. Namatay na nga isa namin, si Florin, even before the pandemic. Pero yung iba, kumpleto pa naman kami. So kami, nagbibiyahe kami as a team. Kasi kailangan talaga namin maintindihan yung mga kailangan doon. Kasi even if yung pag-transmit ng electricity will be down the line, no? Parang hindi pa naman siya kailangan at the start. Pero kailangan na rin namin makita kung saan namin dadalhin yung sa pag-aaralan namin yung saan itatay yung mga poste, meron ba kapasidad sila to connect, parang ganon. So, then we have to work with the barangay officials. Ito yung mga barangay officials nila. Si Cap, itong lalaki dito sa harap na naka-white, si Cap Julian, sila yung. So we have to train them, we have to keep on reminding them, no, na itong proyekto sa kanila talaga ito. Para walang aberya. Kasi imagine ang pagkalayo-layo pagagalingan namin, pagdating namin doon, walang nangyari, di ba? Or walang materyales, so walang improvement, laking cost yun, di ba? At saka sa time namin, siyempre Lasal is paying for our time, di ba? But this is a community service kasi, kaya okay lang sa pero we cannot afford to di ba? To waste our time and resources pagdating na. Kaya the close coordinate, at saka it's very difficult to communicate with them, ha. At that time walang internet, walang ngayon meron na, no? Pero at that time, wala. You cannot be reached. Cannot be reached ka. Kaya kung gusto mo, hindi ka makontak, umakyat ka sa bundok. Doon ka for 1 week. Kahit sino, kahit pamilya mo, di ba, will never know what's happening up there. Kasi wala talagang way of communicating. You have to go down to an area na meron source of power or internet or connectivity. So yun ganun ka, no. So it is through a collaborative talaga, no, local government, again the university and a private sector, no, like Aboitiz. Naku sir, matungo naman po tayo doon sa aspeto ng susceptibility po ng komunidad. Kasi sir, ako po based from my own experience, nung ako po ay nasa field pa po ng research, yung mga farmers ayaw pong makipag-coordinate kasi parang tipong, ayan na naman kayo, research, pero wala naman kayo, kakalimutan nyo kami after. So sir, kayo po ba, sa punto nyo po, kamusta naman po yung naging tugon po ng komunidad po sa Parina? Alam mo, Mark,
Tama yon ano? Ikaw ba naman, taga-syudad ka, aakyat ka sa kanilang komunidad. You have to be culturally sensitive also, especially na ano ito this is a indigenous community, yung people, no? You have to do research. Your research is not only about the technology. You need the social scientist or those who knows better than us the technical, no, para maintindihan natin yung komunidad nila. Because if you don't do that, I remember when we had a project in Abra, and Abra is an NPA, well, okay, sige, wag na natin iba, pero it is an area na ano noon. Alam mo ano ang strategy namin noon? Yung kanilang church. Ginamit namin yung kanilang pare at saka yung church, no, to talk to the community. So there will be more trust, and then slowly kami in-integrate doon sa no. In the case of Parina, that was different. But because it is again an indigenous community, kailangan sensitive ka sa needs nila. So in other words, you really have to study also before you even come and see them. And then when you start already naintindihan nyo na yung that is when you start talking about them, i-excite mo sila, para saan ba ito? Baka naman ginagamit lang sila, di ba? That's why, tingnan mo, gumawa pa kami ng parang, ano ito? Anong tawag dito, Mark? Itong parang diorama, parang physical, Opo. ano ba? Di ba? Para ma-visualize Ma-visualize po nila. ma-visualize nila kung ano ba itong gagawin nyo, di ba? Kasi pag gano'n, baka hindi na maintindihan tayo, masyado tayong academic, napaka-theoretical tayo, parang gano'n. So, kailangan, so gumawa pa kami ng model, parang gano'n. Ito yon, ito yung bundok, ito yung ganito, ito yung mangyayari, parang gano'n. So, kailangan talaga natin ito gawin, this and that. So, you really need to talk to them. It takes time, no? You have to gain their trust. Minsan naman, makikita rin naman nila sa amin na wala rin naman kaming interest, no, kundi pagandahin or para ito talaga sa kanila. Kaya we made it very clear na sa kanila ito. This is their project. This is their power plant and not Lasal, not ours, not someone else. That's why they have to take care of it. Because once we are no longer there, once the funding is not siguraduhin nila na But of course, we provide all the advices and the technical, doon nga, trainin namin sila technically. Roon yun, marami kaming consultation, marami kaming pagsama-sama sa kanilang mga opisyales, ini-explain namin ng mabuti sa kanila in layman's term, ganon. Talagang, it is a lot of hard work in terms of gaining their trust. Kasi, ano nga sila, they have their own culture, di ba? Ayaw naman nila pasukan sila ng kung sino-sino lang, di ba? What is it really for them, no? Kailangan maintindihan nila yon ng mabuti, no? So ganun Mark, how we built our relationship with them, no? Kailangan parang nanliligaw ka talaga. Ayun, it takes time because you cannot just go there and then, okay, we'll give you this power plant, it will give you light, etc. Akala mo ba ganun lang kadali yun? Matatanggap ba yun ng mga tao? Not necessarily though. Not everyone would share the same. There will always be some people who would think, sigurado ka ba ito? Baka naman ano lang to ginagawa. Baka naman isang taon lang to, ilang months na ito, sira na agad, gaya nung dati nang ginawa, ng Pico na ginawa ng, hindi ko alam kung sinong gumawa, pero never worked. So pinalitan nga namin yan ng So yun nga, may yung mga ganun na, you have to address them first. You have to talk to them. Ano ba talagang gusto nila? Do you think it will really help them? Mag-i-improve ba ito yung kanilang quality of life, yung mga bata, mga ganon. So you have to make it, hindi ka pwede maging theoretical, maging scientific, ganon. Basta kami, alam namin na itong teknolohiya, galing sa research, pinag-aralan na namin to, confident kami na mapapatakbo namin. And all we need to do is just communicate the benefits to the community. So ganun yun ang nangyari, Mark. Okay po, sir. So, ito po, sabi niyo po, this was done years ago, sa mga ilang taon na po nakalipas. Pero sa ngayon po, kamusta na po itong proyektong ito at gumagana pa po ba ito ng tuloy-tuloy? Yun nga, napakita ko kanina earlier, no? Mark, no, na 2022 po itong na video.
This was taken by my daughter. So I brought my family there. Kasi sabi ko nga sa'yo, during pandemic, hindi namin nabisita, di ba? Kasi every year ko ngayon binibisita. So mga 3 years yata, hindi ko nabisita. So ngayon, 2022 yung last. Itong pinapakita ko dito. So, talagang it's still working. Ilang bagyo na ito? I have asked them many times over, how many typhoons ang dumaan na sa area na fortunately kasi Mark, yung natatabunan kasi sila ng range, no? Kaya napoprotektahan din yun. Pero even then, the power plant still works until now. And that was since 2014, no? So ilang years na ngayon? Almost 11 years and still working. No problem at all. So sila na nagmi-maintain. Sila na yung nag-aano sa neto. So it's working very well, no? Until now. So tuloy-tuloy yung pag-produce ng electricity nila, ganun. Tapos yun nga ito next ito kung paano pinapaandar. Ito si Kap Julian, trainin namin yan ng mabuti. Siya yung nagmi-maintain, siya nag-ooperate, sisiguraduhin niya na walang overload. Mayroon kami mga plan kasi know how to operate it na hindi pwede mag-access yung sa capacity. Otherwise, mag-breakdown yung system. Kaya didisiplinahin talaga nila na hindi pwedeng basta na lang dadagdag sila ng load ng tapos magbe-breakdown yung system. Kaya napaka-stricto yung namin sa kanila. Sabi namin, pag hindi, magti-trip yan. Hindi na yan gagana. Kaya kailangan sa araw, magagamitin nyo ito sa paggabi para lang talaga sa electricity. Sa araw, common lang yung kanilang refrigerator, gano'n, nasa barangay, doon sila common yung facility. Yan yung tinatransmit namin yung electricity, parang gano'n. So, talagang, until now, Mark, siya, it's working. Very, very well. No problem, no technical issues. I know they must have some problems along the way, but they were able to, because we never went there to fix it during the entire time that we were away. Parang gano'n. So, Dr. Kulaba, nakita po natin talaga na napailaw nyo yung komunidad nila lalo na sa gabi. Pero bukod po sa ilaw, ano pa po yung mga benepisyo ng proyektong ito sa kabuhayan ng komunidad? Yeah. In-interview ko ito si Kap, no? That was 5 years after, this was before the pandemic, 2019. Ito, bago nag-2020 kasi pandemic, di ba? So, napasyalan ko sila, that was 5 years after. Although every year ko nga pinupuntahan, pero ito, yung assessment, 5 years after, yan, nag-interview ako, tinatanong ko kung naging okay ba yung takbo, okay ba yung naging ng income, paano nila minintain yan, paano nag-improve yung quality of life nila, paano nakatulong sa mga bata sa pag-aaral. So fully documented ang na yan. So yan, meron na sila ownership ng isang power plant na nag-produce their own power or electricity. So they are self-reliant on that. And it is a community-based, the community participation is clear here. Ayun, nag-improve na yung quality of life nila because of that. In terms of course, yung meron na sila source of electricity, paggabi, nakakapanood na silang TV, yung mga bata nakakapag-aral na paggabi, parang gano'n, no? Tapos yung livelihood opportunities, no? As nangangailangan ng power or electricity, of course, health and environmental, because they are no longer burning yung sinasabi mo sa panahon mo nag-umpisa, Mark, na nagsusunog ka ng kerosene na they are exposed to or sa kahoy or parang ganon. So this one is a much cleaner source of electricity. So yun, trainin namin sila technically kung paano nga mag-fabricate kasi pag nagka-problema, sila yung gagawa niyan, hindi na kami, lalo na wala na kaming pera, di ba? Sasabihin ng Lasal, wala na tayong budget for that, di ba? Dapat sila na. And that's why we have to make it very clear to them, na ito ang gagawin nyo. This is how. Pag nag-breakdown yung turbina nyo, mag-fabricate kayo. Di ba? Bumili kayo ng material, ganito ang gagawin nyo. Di ba? Parang gano'n. That's why we really, in fact, ang nag-fabricate ng kanilang turbine, sila mismo.
Sila mismo. So when we did it in they were closely supervised by our technical expert, si Engineer Dr. Marfori, Isidro Marfori. No, siya yung closely talaga to train them para matuto sila. And of course, we look at the livelihood of opportunities or economic opportunities sa Parina. Meron pala sir mga coffee, may livestock, may farming, parang ganon. So nagamit nila yung electricity to power some of this heating and parang ganon. So talagang nakatulong, malaki talaga ang malaking bagay talaga pag meron kayo elektrisidad or may power ang isang community. Marami na silang nagagawa. Tama po, Dr. Kulaba. Matanong ko lang din po, sir, sa experience niyo po sa paggawa po ng project na to at sa mga iba niyo pa pong project na nakabase po sa science and technology, gaano po ka-importante ang agham at teknolohiya sa pagbuo ng ganitong uri ng proyekto? Thank you, Mark. No? Nabanggit ko kanina, di ba, na hindi kami basta-basta naman, just like any other, I'm sure, in many universities. No? Hindi naman basta-basta i-deploy mo, i-apply mo yung technology kung hindi pinag-aralan ng mabuti yan, di ba? Mayroon din mga scientific basis no ng design ng kung paano yan papaganahin no yung isang proyekto or isang technology. Kung makikita mo dito sa screen, no, when I came back in 1996 from my PhD sa mechanical engineer kasi ako by profession, no, pinagdalawa ko ng DOST, isang scholar din ako ng gobyerno, pinag-aralan na namin to. Because I know very well, energy kasi ako, I know very well na may potential ang hydropower sa atin, lalo sa mga remote area. So, meron kami mga research and development. It took us many years. Tingnan mo, from 1996 until 2012, lumabas yung challenge grant. So prior to that, talagang inoptimize na namin yung system, may very robust na yung tinest na namin, natatakbo yung turbina, ang efficiency na dapat mataas siya, parang ganoon. Alam na namin kung saan siya ifa-fabricate, di ba? So kumbaga, tinignan naman, controls. Gumamit na kami ng mga advanced control mechanism like fuselage, parang baka hindi maintindihan masyado. No? Pero ibig ko sabihin, sa research and development kasi, kailangan talaga, doon pa lang, i-test mo na. Pag tingnan nyo na yung mga bawat problema na, bago mo i-apply, i-deploy, or ipagamit. Kasi baka mamaya, isang buwan pa lang, ilang buwan pa lang, hindi pa nga isang taon, bigla na lang nasira tapos you don't even know how to fix it, di ba? So dapat alam niyo na yun kasi if it nagkaroon siya ng problema, alam niyo na kung anong problema and you are confident that you can fix it. So napaka-importante. Napaka-importante kasi gaya ng turbina, anong klaseng turbina ang ilalagay mo doon, di ba? What will work under that condition? So kailangan namin malaman. So pinag-aaralan na namin 'yon. Kaya importante talaga yung research and development. In any naman technology that we know now, that we use now, lahat naman yan, pinanggalingan yun, research and development Di ba? Yung mga mobile phones natin, yung mga lahat naman yan, pinag-aralan ng mabuti yan, bago yan nabuo siya. Di ba? So, importante talaga yung research and development. Kailangan pondohan natin to, kailangan talaga ituloy-tuloy para maka-develop tayo ng sarili natin mga technology. You can just imagine, Mark, kung mas malaki yung budget natin, di ba? Bigyan natin ang mga universidad natin or mga research na ng mas malalaking pera, baka ito nga lang, 1 million nga lang plus another to. Ang liit lang, pero tingnan mo naman. Ang naging epekto, Already sir. able to provide electricity to 350 people Talaga, sir. without the cost to the national government or any agency of the government. Diba? So talaga pong nakapagpabago po ng buhay. Ngayon naman sir, on a personal note at bilang isang eksperto, bilang isang scientist, ano po ang inyong pangarap o aspirations para po sa agham at teknolohiya sa hinaharap, lalo na para sa mga liblib na lugar tulad ng Parina? Mark, no, at saka mga lahat na nakapakinig dito at saka nanonood sa atin, una, maraming salamat sa inyong lahat. No? Importante talaga ang technology na gusto natin ipagamit in the public, no, kailangan fully tested. And you know very well na any technology na ipapagamit mo, you are exposing risk, no, to the users. So baka naman bigla yun
mag-create ng ano, di ba, ng instead of benefit, mag-create ng problem or even hazard or aksidente or what. So kailangan talaga any technology must be studied properly through research and development. I-prove nyo talaga muna na talagang it already works, di ba? But of course, gusto ko sana mangyari na ang mga research natin sa mga universidad, gaya nito, mailipat natin sa mga community. Kaya kung paano ita-transfer, no, ililipat yung mga R&D based na technology sa universities natin sa mga community, gumawa rin kami ng framework, no? Gumawa kami ng ano, para ma-document na siya, para ma-share namin din sa mga gusto naman mag-ano. So I'm not sure whether this framework will work to them, but it worked with Parina. It worked sa project namin. At least we can see na ito yung pinagagawa namin, nag-form kami ng team, nag-ano kami, nag-involve kami ng research and development, nag-work kami with the local government, nag-coordinate kami with some agencies of the government, pinag-aralan siya. We put together the people, technical and even non-technical social scientists, meron kami mga ganun, no? May economist pa nga kami para makita namin yung economics of having this. So yun ang ano. Basta when we talk about deploying technology, kailangan clear yung outcome. Ano ba yung gusto nyo mangyari doon sa komunidad na yan? In our case, gusto namin capacitated yung community through the micro hydro power that they have, 'di ba? So kailangan clear 'yon, no? If you are using pag-aralan niyo 'yan, i-analyze niyo 'yan para sigurado na ang gusto niyo mangyari are really well studied and analyzed, no? Parang ganoon. So kung paano namin ginawa yan, ito yon yung implementation. Makikita mo na meron social mobilization, meron capacity building, di ba? So hindi lang research kasi diyan may validation, no? Titingnan namin. Imagine it take mga 1 year, to do the hydrogeological study. Kailangan makita mo na ang tubig niya the whole year may source. Baka naman pagpunta akala nyo may tubig nga. Pagdating sa summer time, wala nang tubig. Wala Pero na. anong yayari sa power plant mo? Di ba wala kang electricity, di ba? So kailangan yung mga ganon, kailangan mapag-aralan yon, di ba? And of course, the different components, no, technically, so kailangan mo ng civil engineer, kailangan mo electrical engineer, kailangan mo mechanical engineer, kailangan mo ng chemical, ang daming kailangan mo ng social scientist, an economist, biologist, lalo na dun sa mga livelihood, kailangan mo ng chemist. Ang dami mo pwede nyo it's not easy, no, to bring a team of different disciplines of different. So what is important is you have a common goal, di ba? Kung lahat kayo parehas ang desired outcome nyo na mangyari sa project, I think you will be all geared towards So kaya imagine nung kinomission na namin ito, umilaw na siya. You can just akala mo dito ang community yung masaya. Mas masaya kami, di ba? Kasi, siyempre, nag-work siya eh. Di ba? You can just imagine kung nag-fail yung namin, di ba? So, siyempre, masaya kami na talagang umilaw siya, napailaw namin siya. Ito si former, the late Mayor Bulot dito, na in-acknowledge niya yung team, na ito. And then yan, with all the, mga celebrations, pagpasalamat nila, to us, kita mo, you look my family, no, they're very young, my wife, my son, ito, kumpleto pala kami dito mga anak ko dito, my wife, my youngest son, nako, may doktor na yung anak, wala na, puro na sila tapos but you can just imagine, no, then yun, kasayahan, yan, mapipilitan ka sumayaw, sir, di ba, sa probinsya, Kad Ruben, di ba, sa probinsya, kailangan sumayaw, di ba, papasayawin ka So, yun, kailangan kami sumayaw, ganon. So, just to celebrate. But, it's a celebration of something, no, for the future of their community. So, it's not about us, it's not about the company, it's about the community. So, makita mo naman ng mga bata doon, masaya na sila so we celebrated it. So, I think this is a form of, Mark, no, of sa sustainable development goal number 7, affordable and clean energy. Indeed, this is an affordable, in fact, it is accessible
and a clean source of energy. And indeed, we accomplish or we achieve one of the sustainable goals of UN, which is SDG 7. And of course, there are other benefits or SDGs that are also kumbaga accomplished, no, like yung poverty alleviation, yung gender or women, urban or sustainable community, marami naman. Pero mainly dito nakafocus ang SDG namin na talaga sa SDG 7. So that's I think what happened in that project that we have that contributes towards the accomplishment of the sustainable development goals. So again, thank you again, Mark, for this opportunity. And I would like also to thank everyone who joined this SDG hour, this afternoon to hear what we had done, no, to the poor community. And I hope they are no longer poor now, in the far flung, the mountains of Cordillera, a population of 55 people. It's a GIDA, 350 people, 55 households. So yun. So they are in a better position now and in a better community with the electricity provided by the micro hydropower technology. So maraming salamat po sa iyong lahat. Mark, thank you very much. And if there are any questions, I would be more than happy to share our experience. Dr. Kulaba, the pleasure is ours po dahil po napakaganda, napaka-concise at napakalinaw po ng presentation na nagawa niyo po. Hindi niyo lang po na-transform o nabigyan sila ng ilaw o kuryente, na bago ang buhay, naayos ang pagkain, nakapag-aral, at higit po sa lahat, sir, kasama po doon is na protektahan po yung environment kasi kailangan nila protektahan yung ilog para tuloy-tuloy po na makapag-produce ng malinaw at malinis na enerhiya. Now, tulad po ng sabi ni Dr. Kulaba, we going to open the floor para po sa mga questions po natin. Let's start po sa ating pong suki, si Academician Villarreal. Yes, sir. Hi, thank Sir, you. good afternoon. Kanina pa ako taas na kamay dahil kasi Oo nga eh. Kaya nga, hindi ko pinipigilan para hindi Pero kita... partner, Yes, sir. Congratulations. Ang ganda-ganda talaga. Gusto ko umalis earlier that meron akong appointment at Dahil ko, teka muna at meron gustong itanong. Partner, simpleng-simple. Yes, Ang daming lugar dito sa buong Pilipinas. Bakit Parina ang pinili mo? Meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit sa Mindanao ka nagpunta? Oo nga eh. Nothing against it, ha? Yes. Interested lang ako bakit yun ang napili mong lugar. Actually, sir, no, di ba nagtrabaho na kami doon sa Abra na area, no? So we are already familiar in the northern part of Ito kasi yung, okay, anyway, I don't know, this is a public knowledge, no? Yung SN SNAP, Aboitiz Power, no? Oo. Wanted to build a